Humarap ng kalagayan ng buhay natin ngayon. Sunod-sunod ang trahedya, pagputok ng daan, lockdown dahil sa COVID, malalakas na lindol, sunod-sunod na bagyo, malalawakang sunog, pagbaha at pagguho ng lupa. Idagdag mo pa ang kawalan ng trabaho, malulubhang pagkakasakit, walang pera, maraming nagugutom, nag-aalala, natatakot, namamatay. Kaya naman, maraming nagpapakamatay, nalulungkot, naiiyak pa, nawawala ng gana sa buhay. Bubuti pa kaya ang ating mundo? May pag-asa pa kaya para sa buhay mo? Buti na lang, talagang meron. Hinahanap nga lang ito ng mga tao sa mga maling lugar at bagay. Kaya marami ang bigo, dismayado at hindi nasisiyak. Yun bang pakiramdam mo'y na-scam ka? Kaya halika, samahan mo kami na tuklasin ang tunay na kagandahan ng buhay. Hindi mo kailangang malungkot at mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang saya ng may pag-asa, sobra.
na daan ang buhay babaguhin, kaatlanayan kay ligayang tunay, kay ligaya na makasama si Jesus na mapagpatawad, binubos niya kung sa aking sala, kay ligayang tunay. Nagagalak, luha man ay pumatak, pagkat si Jesus buhay sa puso ko, kay ligaya na mapatawad, bagong buhay ang iginawa, dadalhin niya sa kalangitan, kay ligayang tunay. Nagagalak, luha man ay pumatak, pagkat si Jesus buhay sa puso ko. Nagagalak, luha man ay pumatak, pagkat si Jesus buhay sa puso ko, kay ligaya ng mapatawad, bagong buhay ang iginawa, dadalhin niya sa kalangitan, kay ligayang tunay, kay ligayang tunay, kay ligayang tunay. Iwan natin ating mga ulo para sa ating panalangin. Ama naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po ay lumalapit sa inyo na may kapakumbabaang loob upang kayo'y sambahin at purihin at dakilain ang inyong matamis na pangalan diyan sa kalangitan. Di sasalang kami, Panginoon, nakagawa ng anumang mga pagkukulang, maging hayag o natatago. Maaari po ba dakilang Diyos na kami ay inyong pakilinisin upang kami maging karapat-dapat sa inyo. At sa mga sandali po ito, aming nilalapit sa inyo sa gabing ito, ang aming tanging tagapagsalita. Puspusin po siya ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan po, Panginoon, siya ng lahat ng kanyang sasabihin. Dakilang Diyos na amin ito'y mapapakinggan ay makintal ng malalim sa aming mga puso at isipan. Ito ang siyang gagabay sa amin upang kami palakasin sa aming pananampalataya. Umaasa kami, dakilang Diyos, na kayo po ang siyang mangunguna sa aming tagapagsalita. Bigyan siya ng katalinuhan, buhat niya sa kaitaasan. At ang magsisipakinig, Panginoon, buksan ang kanilang mga isipan, makintal din ng malalim sa kanilang puso, at matutunan nila na kayo ay mahalin sapagkat kayo ang aming tagapagligtas. Marami pong salamat, dakilang Diyos, at ang lahat ng ito ay aming hinihiling, hindi para sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa dakilang pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating po mga taga-subaybay sa programang ito. Muli, ang aming pong pasasalamat sa inyo pong patuloy na pakikisama sa amin po gabi-gabi. At ganyan din naman po sa mga una pa lang na nakapanood ng ating pong series. Tayo po ay nasa ika-4 na gabi ng ating pong pagkakaroon ng digital evangelism na ito. At kung inyo po itong nagustuhan, maaari nyo po itong i-share sa ating pong mga Facebook accounts. At sama-sama tayong magbigay ng pag-asa at magbigay ng saya. Sa gabi pong ito, ang ating pong tagapagsalita ay isa po nating guro sa Santa Isabel Adventist Elementary School, si Teacher Michelle Ehorango. Kaya po atin na pong ibigay sa kanya ang ating pong undivided attention para po sa ating sama-samang pagbibigay
ng saya dahil sa ating pagbibigay din ng pag-asa. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. God's own Son, who set the world in motion, who filled the deepest oceans and lit the starry sky, came as man to share our mortal weakness, to make himself in weakness, his creation sacrifice, to show us love beyond all love, to wash away my sin, to live and die to such as I might live. Then how can I do anything but love him and honor him with every breath I take? How can I do anything but love him, the Holy One who suffered for my sin? He bled and died to make me his. He gave me life, and knowing this, how can I do anything but love him? When I stray, he seeks me as I wander. It fills me up with wonder to know his fervent care. And when I weep, his kindness stills my aching, my shattered heart remaking from the ashes of despair. When justice claims my soul, his tender mercies intercedes, redeems the loss and pays the cost for me. And how can I do anything but love him and honor him with every breath I take? How can I do anything
Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating pong gabi-gabing pag-aaral. Nais ko pong pasalamatan ang naghandog ng isang makalangit na awitin. At purihin po ang Panginoon sa gabing ito sapagkat tayo po ay nasa ika-4 na gabi na ng ating pong talakayan. Kagabi atin pong napag-usapan ang may kinalaman sa pinagmulan ng kasalanan. Kung papaano ang ating unang mga magulang ay nahulog sa pagkakasala. Subalit dahil sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos, tayo po ay may pag-asa na kaligtasan. Ngayong gabi naman po ay ating pag-uusapan ang isa sa napakagandang mensahe na mahalaga pong marinig, malaman at maunawaan po ng bawat isa sa atin. Ito po ay patungkol kay Kristo at ang kanyang misyon dito sa lupa. Sapagkat sa unang pagkakataon, siya po ay naparito upang bigyan ng pag-asa ang lahat ng mga tao, lalo't higit ang mga sumasampalataya sa kanya. Nang si Jesus po ay narito pa sa lupa, siya po mismo ay naging isang magandang ehemplo at talagang ang kanyang ministeryo ay tunay na kahanga-hanga. Nagpagaling ng mga tao na nasa balik ng karamdaman. Bumuhay ng mga patay, nagpakain ng mga libo-libong taong nagugutom. Binigyan ng paningin ang mga bulag, nagturo, nangaral sa iba't ibang dako. Binigyang pagkakataon na makalakad ang mga pilay ulumpo at dumalaw sa mga may sakit o mga taong higit na nangangailangan ng kalinga. Nagpakita ng mga kahanga-hangang bagay o mga bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Ang mga nabanggit ko po ay ilan lamang sa mga ginawa ng ating pong tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Sa loob po ng 2 linggo nating gagawing pag-aaral, tayo po ay tunay na mapalad sapagkat mayroon tayong ganitong pagkakataon na maibahagi ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay. Dahilan sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Andiyan na ang pandemya. No? Dahil sa pandemya, nagkakaroon ng kawalan ng trabaho, bagyo, pagsubok na minsan din natin makayanan. At maging ang number 1 na kalaban po natin, ito ay ang stress o depression na nagiging sanhi minsan ng pagkitil ng ilan sa sariling mga hiram na buhay. Ngunit mga kapatid ko, ang lahat ng yan ay ating malalampasan sapagkat wala pong imposible kung mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Ito po ay makapagbibigay ng pag-asa para sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong anyayahan kayo para po sa isang panalangin. Diyos na makapangyarihan at mahabagin sa lahat. Diyos na pinagmumula ng aming mga buhay at lakas sa tuwi-tuwi na. Sa sandaling ito ay nais po naming anyayahan ang iyong banal na presensya na siyang sumaamin sa aming pag-aaral. Ikaw nawa ang pumatnubay sa aming kalagitnaan, magbigay karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang mensahe ninyo para sa amin sa gabing ito. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus upang ikaw ang mahayag at hindi ang inyong lingkod. May pakilala ka namin sa mga makikinig ng inyong mga salita. Pagpalain kaming sama-sama sa gabing ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po tayo ay magpatuloy na sa ating pong pag-aaral na pinamagatang si Kristo at ang kanyang misyon. Nais ko pong itanong sa inyo ang mga bagay na ito. Ano po ba ang tunay na kalagayan ng tao? O kaya ano po ang malungkot na kalagayan ng tao? Sang-ayon po sa aklat ng Roma 5:12, ito po ang sinasabi. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So ano daw po ang sinasabi mga kapatid? Ang malungkot na kalagayan ng tao ay makasalanan at namamatay. Ngayon po, ano naman ang kabayaran ng kasalanan? Ito po ang sinasabi sa Roma 6:23,
sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan, malinaw po na binabanggit dito sa atin sa aklat ng Roma na ang kabayaran po ng ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw ay walang iba kundi ang kamatayan. So pag-uusapan po natin ang pag-ibig at kaawaan ng Diyos. Ano po ba ang tunay na likas ng Diyos? Sang-ayon po sa Exodus 34 verse 6 and 7, 6, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at nagpagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ano po ulit ang tunay na likas ng Diyos? Matuwid at maawain. Ano naman po ang ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin? Ang sabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin? Ibinigay ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak. At ano ang ipinasya ng anak ng Diyos para sa tao? Basahin po natin ang Hebrew 10 verse 5 to 7. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. So ano po ang sabi? Ano ang ipinasya ng anak ng Diyos para sa tao? Magkatawang tao upang matulungan ang tao. Ano ang misyon ng anak ng Diyos pagparito? Sama-sama nating basahin ang Mateo 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, di po lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, ang kasaysayan ng pagparito ni Jesus nang siya po ay nagkatawang tao at ipinanganak at namuhay na gaya ng isang normal na tao upang isakatuparan ang kanyang misyon upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ano pa ang misyon ng anak ng Diyos pagparito? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ibig sabihin po, siya ay naparito para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matuwid. Nais niyang ang lahat ay maligtas at walang ni isa mang mawaglit. Juan 3:6. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang mission po ng Panginoon, nang siya ay sa kanyang pagparito, maglingkod po sa atin at ibigay ang kanyang sariling buhay para sa atin. Basahin po natin ang Mateo 20:28. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ano ang kinakailangang mangyari bago mapatawad ang kasalanan? Hebreo 9:22. Ang dugo ay dapat mabuhos kung kaya't si Jesus po ay naipako at nabayubay sa krus upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo.
at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kailan ipinasya ng Diyos na si Kristo ay mamamatay para sa atin? Apokalipsis 13:8, buhat pa ng pasimula. Basahin po natin. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang Kanya-Kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sino ang hinulaan ng propeta na magdadala ng lahat ng ating mga parusa? Ito po ang sinasabi sa Isaiah 53 verse 3-6. 3, si Jesus ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. 4, tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon naman ang ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanilang sariling daan. At ipinasan sa Kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Okay, so sino po ang hinulaan ng propeta na magdadalas ng lahat ng ating mga parusa? Sinasabi po dito, si Jesucristo na nagsakripisyo para mailigtas ang sangkatauhan. Kung dahil kay Adan tayo ay namamatay, dahil kanino tayo mabubuhay? Mga kapatid, sinasabi po sa unang Korinto 15:22, kay Kristo mabubuhay tayo. No? Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sino lamang ang pag-asa ng tao sa pagkabuhay na muli? Juan 11:25-26, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay. Gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Mga minamahal na kapatid, sinasampalatayanan mo ba ito? Okay, sino po ang may susi sa libingan upang tayo mapalaya mula dito? Apokalipsis 1:18, na kay Kristo ang susi. Basahin po natin. At ang nabubuhay at ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades o ang libingan. Ano ang iniwan ng Panginoon sa atin na dapat nating sundin? Unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ano ang pag-iisip ang nasa Panginoon na dapat mapasa atin din? Philippians 2:5-8, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili.
na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Ang kaloob niyang kapangyarihan, kanino ba ibinigay ang kapamahalaan at kapangyarihan sa langit at lupa? Sangayon po sa Matthew 28 verse 18 to 20, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano ang pangako sa hinihingi sa kaniya ng kapangyarihan? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So ano po ang pangako ng Panginoon sa hihingi sa kanyang kapangyarihan? Humingi at bibigyan niya po tayo. Sapagkat ang Panginoon ay napaka-generous. Ano po? Paano lamang tayo makakagawa ng may tagumpay at kapangyarihan? Philippians 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Tinutukoy po dito ay si Kristo. No? Kay Kristo na nagpapalakas. Ano ang pinakamahalagang pakay ng Diyos para sa ating kaligtasan? Unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay iingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. So ano po yung pinakamahalagang pakay ng Diyos para sa ating kaligtasan? Kabanalan at kasakdalan. Kaya mga minamahal na kaibigan at kapatid kay Kristo, tunay na ang Diyos na ating kailangan. Tayong lahat ay iniwanan ng halimbawa upang tayo magsisunod sa mga hakbang niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Nais niya na walang sino man sa atin ang mawaglit, bagkos hangad ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng kaligayahan, na kung tayo lamang ay magtiwala at manampalataya sa Kanya, tayong lahat ay mayroong pag-asa na may kaligtasan. Sa sandaling ito, nais ko pong sabihin at ipadama sa inyo na huwag tayong manlupaypay sa lahat ng pagsubok na nangyayari sa ating buhay, sapagkat ang lahat ng ito ay may hangganan. Sama-sama po nating tuklasin, sa gabi-gabi po nating gagawing pag-aaral ang pangako ng Diyos na siyang magbibigay pag-asa at sagot sa lahat ng ating mga suliranin. Minamahal kong kaibigan, tunay na ang saya ng may pag-asa, sobra. Everywhere I go, in all I do and say, standing close beside me there to guide me day by day, He's one who knows my heart, all my silent fears, one who hears unspoken prayers, who shares my joy and tears. And in His presence I am strong.
test I face, I will overcome, as the Lord upholds me and enfolds me in His love, for He knows my needs. He will walk with me, comfort and protect me, and direct me patiently. And in His presence I am strong, as I make His word my law, as I learn to live my every truth He teaches me, and my confidence grows sure, as I keep my spirit pure, and let virtue garnish all my thoughts unceasingly. Tayo po ay sandaling manatili para sa ating panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga magagandang halimbawa na inyong iniwan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa inyong anak na isinugo upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Nawa, ang mga mensahe na aming narinig ay magsilbing gabay sa amin at magbigay kaligayahan at pag-asa habang kami ay naghihintay sa inyong muling pagtatag. Ang lahat ng ito ay aming inaasahan at hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.